Hi, have a blessed Wednesday. This is Irene De Los Trinos. Here we go again. Yes, prophecy naman po ang topic natin ngayon. Prophecy, maya-maya po, Christian living. Yan. Medyo mainit na po, summer na. So, sana pangunahan tayo ng Panginoon sa topic natin ito. Sana maunawaan ng lahat ang tungkol dito. Basbasa nawa kayo ng Panginoong Hesukristo sa pag-unawa ng lahat. Hihimayin po natin ang propesya. Kasi po, kung susundan niyo po yung prophecy sa mga live ko, ito compilation ko po yan dito sa FB kasi iba po yung nasa YouTube. So, compile po natin lahat to. Pag once na after 30 days tong live na to, pwede ko po ulit to na i-download tapos re-upload ko sa album dito sa FB. Hi, good afternoon everyone. Kung sino pong nag-aano ngayon, yan, nag-stream o nanonood, yan, basta nawa kayo ng Panginoon Hesukristo ng pagpapala at buong pamilya niyo, sana maunawaan niyo ito. Tungkol po ito sa Daniel chapter 9. Umpisahan na po natin. Sabi dito, tungkol po sa prophecy ito, pagdidikit-dikitin po natin. Sabi dito, at samantala ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel, sabi ni Propeta Daniel, at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok na aking Diyos, ng aking Diyos. Oo, samantalang ako'y nagsasalita, sa panalangin ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maliksi si Angel Gabriel, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. At kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan, sabi ni Angel Gabriel kay Prophet Daniel. Sa pasimula ng iyong mga samong panalangin ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo. Inutusan siya kagad ng Panginoon, nagdadasal pa lang siya, inutusan na kagad, nananalangin pa lang si Propeta Daniel, lumabas na kagad, nananalangin pa lang si Propeta Daniel, ay inutusan na kagad ng Panginoon itong si Angel Gabriel. Ang sabi dito, at ako'y naparito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minahal. Mahal ng Panginoon si Prophet Daniel, kaya't gunitain mo ang gabay at unawain mo ang pangitain. Prophecy. So, unawain daw ang pangitain. Tutulungan siya ng anghel dahil inutusan ng Panginoon si Angel Gabriel na ipaliwanag ito kay Prophet Daniel. So, ganun kabilis ang Panginoon. Pag mahal ka ng Panginoon, paglingkod ka ng Panginoon, nag-umpisa ka palang manalangin, ay granted na kagad. So, talagang pag-wisdom ang hiningi natin, talagang binibigay kagad ng Panginoon. Yan. So, sa verse 24 ng Daniel chapter 9, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan sa Israel. Sa Israel po ito, upang tapusin ang pagsalangsang, ang sin. 70 weeks. Ating pong bilangin na 17 weeks daw po meron ang pagtatayo ng templo upang tapusin ang pagsalangsang. Days of repentance ito para tapusin daw ang mga sin sa buong mundo to applicable not only to the Jews but up to the Gentiles, even unto the Gentiles. Sabi dito, at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan. Within 70 weeks kailangan, pagkatayo ng templo, kailangan magbalik loob na tayo. Ay nakalagay Daniel chapter 9 verse 24, at upang dalhan na walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, prophecy sa English, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Sabi dito, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos, sabi ni Gabriel, Angel Gabriel kay Prophet Daniel, na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, prime minister, magiging 7 linggo
at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta. 70 weeks, tatayo uli. Rebuilding of the third temple. Sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Tribulation period. Sa English, the end of the war desolation are determined. Panahong mabagabag. Sabi dito, in troublous times sa King James Version. Sabi dito sa verse 26, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran. Yung Prime Minister mahihiwalay. At mawawalan ng anuman. Sabihin ko na direkta, mamamatay. At mawawalan ng anuman. Sasamsaman sila na nakawin lahat ng buong pag-aari sa Jerusalem. Sasakupan sila, sasakupin. Pagkatapos ng, at the end of the 70 weeks na pagkatayo ng templo, bigla silang sasakupin. Kunyari yung mga alays na yan, magkakakampi yan. Kunyari, halika tayo natin ng sama natin ng isa-isa pagkatayo ng kanilang templo. Kunyari, masaya po sila. At the end of the 70 weeks, babalik na sila sa Israel, sasakupin nila ang Israel. Sabi dito, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran ng Prime Minister, mamamatay, at mawawalan ng anuman. Gigibain ang bayan, gigibain ng Israel, at ang sanctuaryo, ang temple, third temple, ang mga taong prinsipeng, ng prinsipeng darating, ng prinsipeng darating yung yung sasakop. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha. Hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digmaan. Ang mga pagkasira ay pinasya na destruction. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. Narinig po ba natin? Deceiving itong sasakop sa Israel. Kunyari, tutulong po siya sa offering sa church nila, sa rebuilding, sa loob mismo ng templo. Yung offerings, meron pa mga prayer, meron mga repentance, kunyari. Ganun ang gagawin itong sasakop sa Israel at the end of the 70 weeks of rebuilding the third temple. Tapos po, bigla niya ipatitigil yung offerings, yung pag-aalay sa templo. Deceiving po ito, kaya sinasabi ko kasi malay nyo, hindi natin nabutin to yung mga kaduludulumanan natin. At least naka-recording ito. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira. Yung maninira ay papasamba na si 66 sa Revelation chapter 13 or Apocalypse, Pahayag chapter 13, yan. Ito yung cross-reference no. Daniel chapter 9 verse 27 po. Sabi dito, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira at hanggang sa wakas ay at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abomination, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. So nyo sa contemporary English version naman po natin. At the end of the 70 weeks ng temple construction, isa't kalahating taon halos lang yan, biglang sasakupin na ang Israel ng bansang ito. Siyempre, anti-Christ yun. Tapos, pagkasakop niya sa Israel, hindi mo na nasakupin, tutulong muna siya sa pag-rebuilding of the third temple, may mga offerings, tutulong siya, maglalaro siya. Kunyari, sasakyan niya yung Israel. Sasakyan niya na, sige tayo natin yung templo niyo, o sige mag-offerings tayo, mag-Bible study tayo, mag-repentance tayo, pero at kalahati ng
Sabi dito, yung Daniel chapter 9, verse 27, no, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Ipatitigil niya yung offerings. Ayan. Yung offering sa temple, pati pahinto niya yung mga ganun nang sasakop sa Israel at bigla niyang sasakupin. Kasama ang iba't ibang bansa. Ayan. So, prophecy po ito, Daniel chapter 9. Lipat na naman tayo sa Zechariah chapter 12 kung ano mangyayari. Zechariah chapter 12. Teka. Kasi po, kaya hinihimay natin, may mga sequence ng pangyayari. Sabi dito, sabi dito, ang hula, meron pa ba ito? Baka mamaya, ano naman, namatay na. Yan. Sabi dito, ang hula na salita ng Panginoon tungkol sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na nang uunat ng langit at naglalagay ng mga patibayan ng lupa at naglalalang ng diwa sa loob ng tao. Narito aking gagawin ng Jerusalem na isang tasang panglito. Yan. Sa lahat ng bayan, sa palibot at sa Juda man ay magiging gayon sa pagkubkob laban sa Jerusalem. Ito yung sasakupin ng Jerusalem. At mangyayari sa araw na yaon na aking gagawin ang Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan. Lahat ng magsipasan sa kanya ay mga susugatang mainam latang sa sakop. At ang lahat na bansa na sasakop sa Israel sa lupa ay magpipisan laban sa kanya. So malinaw po si Zechariah chapter 12 verse 3. Alam niyo po may susi naman to, kaya nga sinasabi ko, bago pa mangyari na nasa Biblia, para makapag-repentance po tayo lahat. Diba? Lahat naman po tayo, may flows tayo. Kanya-kanya tayong flows eh. Hindi tayo masasabi natin perfect tayo. Lahat po tayo iba't iba. Kaya hindi tayo pwedeng mamintas sa iba. Pwede natin silang pagsabihan. Pwedeng iwasan yung mga talagang yung extreme na, yung talagang yung alam niyo naman yung malalala na, yung mga ganun. Talagang OA na. Yan. Pero talaga, yan kailangan natin mag-repentance. Lahat. Sabi dito, sa araw na yaon, Zechariah chapter 12, verse 4, sabi ng Panginoon na aking tutuligin ang bawat kabayo at ang kaniyang sakay ng pagkaulol, at aking ididilat ang aking mga mata, sabi, sa sangbahayan ni Juda, at aking bubulagi ng bawat kabayo ng mga bayan. Ibig sabihin to, yung mga panggera nila, yung mga panggera na sasakop sa Israel, yung mga panggera, yung kahit anong panggera, armas nila ay aharangan ng Panginoon. Aharangan ng Panginoon yung sasakop sa Israel. Sabi dito, at ang mga pinakapuno sa Juda, ay mga sasabi sa sarili, ang mga nananahan sa Jerusalem ay aking kalakasan sa Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Sa araw na iyon ay gagawin kong parang kawali ng apoy sa panggatong ang mga pinakapuno sa Juda at parang sulo na apoy sa gitna ng mga bigkis, at kanilang sasakmalin ang buong bayan sa palibot. Sa kanan at sa kaliwa, at ang Jerusalem ay tatahan pauli sa kanilang sariling dako sa mga tuwing bagay sa Jerusalem. Ililigtas naman na una ng Panginoon ang tolda ng Juda upang ang kaluwalhatian ng sangbahayan ni David at ang kaluwalhatian ng mga nananahan sa Jerusalem ay huwag magmalaki sa Juda. Juda po kasi diyan galing ang,
kumbaga sa katabang lupa pa ng Panginoong Kristo, according sa scripts, sa scripture, kasi scripted yan eh. Doon siya manggagaling dapat ang Panginoong Kristo sa lahi ng Juda, sa lahi ni David, at ng Balo, sa Ruth, Esther, ganyan. Sabi dito, sa araw na yaon ay pagsasanggalang ng Panginoon ng mga nananahan sa Jerusalem, at siyang mahina sa kanila sa araw na yaon ay magiging gaya ni David, at ang sangbahayan ni David ay magiging parang Diyos, parang anghel ng Panginoon sa harap nila. At mangyayari sa araw na yaon na aking pagsisikapang gibain ang lahat na bansa, gibain ang lahat na bansa na naparoon laban sa Jerusalem. Gigibain ang lahat ng bansang paparoon laban sa Jerusalem. Take note po. Zechariah chapter 12 verse 9. Zechariah chapter 12 verse 9. At aking bubuhusan ang sangbahay ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daig. Bubuhusan niya ng espiritu niya ng biyaya at daig. Restoration. Mananalangin sila sa Panginoon. Repentance. Ang ganda po ng mga yan. Kaya yung mga nanood po nitong video, yung una lang ang pinanood tapos umalis na, ay ganun pala mangyayari, ako nakakatakot. Hindi nila alam yung dulo eh, hanggang sa matapos, kasi pinanood nila yung dulo lang, yung katapusan or yung una, yung gitna hindi po ganun ang pagbabasa ng Biblia. Kailangan natin magtiyaga. Kumbaga, tulong namin to sa mga hindi nagbabasa ng Bible, na kailangan na malasakit natin magbalik loob. Tulong po natin ito na ito wala pang bayad, kasi dati pa ako ganito. Lolo ko din po nung nabubuhay ganito. Hindi siya nagpapabayad. Kumbaga, busa na to eh, nasa dugo ko na kailangan ihatid ko sa inyo kung ano yung mangyayari, dapat natin gawin, paano tayo makakakilos, diba? Ayun po. So, ito po pagpatuloy natin. At aking bubuhusan ng sangbahay ni David at mga mananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing, at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan. Pinalagpasan, inulos. Kasi makikita nila sa area ang Panginoon. Darating yung sa Apocalypse chapter 22, verse 20 to 21, sabi, please come Lord Jesus. Tapos sabi ng Panginoon, oo, darating ako, amen. Sabi dito, yan. At sila magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan, inulos, at kanilang tatangisan siya, si Jesus, na gaya ng mga pagtangis sa bugtong na anak, na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay, na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak. Kumbaga, yung bawa isa lang anak mo, tatangisan mo yun, pinakamamahal mo. Ganun ang gagawin natin sa Panginoon Jesus pagdating niya, kung buhay pa tayo nun, o kung sino yung maabutan mo. Sabi dito, sa araw na yaon ay magkakaroon ng malaking pagtangis sa Jerusalem, na gaya ng pagtangis kay Adadrimon sa libis ng Megiddo. At ang lupain ay tatangis, bawat angkan ay bukod. Lahat ng lupain sa, ayan, sabi sa araw na ayan, magkakaroon din ng pag-iyak sa Jerusalem. Tatangis ang buong lupain, kasi magugulat sila, ang Panginoong Hesukristo pala ay yung tunay na Diyos, hindi yung isang Diyos na sinasabi nila na Ama ng Panginoon Hesukristo. Role po yun na role po siya, yung pagiging spiritual God, fatherly father role, spiritual form yon. Yung sonship role, natapos na po nung pinako siya sa cross, namatay ang katawang tao at nabuhay muli. So, yun po. Sabi dito,
At ang lupa ay natatangis talaga. Bawat angkan ni David, kasambahay ni David ay bukod. At ang kanilang mga asawa ay bukod. Ang angkan ng sangbahay ni Nathan ay bukod. At ang kanilang mga asawa ay bukod. Ang angkan ng sangbahay ni Levi ay bukod. At ang kanilang mga asawa ay bukod. Ang angkan ni Simei ay bukod. Ang kanilang mga asawa ay bukod. Ang lahat ng angkan na labi, bawat angkan ay bukod. At ang kanilang mga asawa ay bukod. Diba? Pero sa langit po, ano po tayo? Kumbaga, angkan-angkan tayo sa langit. Magkikita-kita tayo, angkan-angkan. Diba? So, napakaganda po pakinggan, diba? Apocalypse chapter, Sicarius chapter 12. Tapos, at sa araw na yun, sa pagdating ng Panginoon, natangis sila kasi nakugulat sila, ay, Panginoon Jesucristo pala ang Diyos. Ito po ang sabi sa Sicarius chapter 14, verse 9. Ang sabi, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa sa araw na yaoy. Magiging ang Panginoon ay isa. Isa. Numerical 1, isa lang. Hindi pinag-isa. Ang kanyang pangalan ay isa. Panginoong Jesucristo lang ang may pangalang Diyos. Walang ibang Diyos na may pangalan. Sa buong Biblia, walang ibang Diyos na may pangalan, kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Sicarius chapter 14 verse 9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa sa araw na yaoy. Magiging ang Panginoon ay isa. Numerical 1. Hindi pinag-isa. Sabi dito, at ang kanyang pangalan ay isa. Panginoong Jesucristo lang may pangalan sa buong Biblia na Diyos. Walang ibang Diyos na may pangalan. Siya lamang. Ganun din ang sinulat ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 44 verse 6, 45 verse 5. Yan, napakaganda. Walang ibang Diyos na darating. Walang Diyos na nauna at pagkatapos ay magkakaroon ka. Siya din yun, nakasulat doon. Isa lang Diyos, walang Diyos na nauna, walang Diyos na kasama siya, nakalagay. Yung mga aklat ng propeta, doon po kayo kukuha. Talaga ng yung pinaka-root, yung tracing, kasi sila yung may iisang Diyos talaga diyan. Mula kay Moses. Kasi katunayan ang aklat nga ni Moses ay yung first commandment niya. Yung first commandment ni Moses nakalagay po doon na dinggin mo Israel ang Panginoon nating Diyos ay iisang Diyos. Yan. So dako po tayo sa paano natin matitrace kung sino yung isa sa Antikristo na sasalakay sa Israel sa katapusan. Dako po tayo ng ay, saan na ba ako? Nililip ko. Ezekiel chapter 38. Ezekiel chapter 38 po. Bumutol ako, nagpa-ponytail ako, nagpupulit na rin yung hair ko. Hindi pwedeng di naka-ponytail, magdidisgrasya tayo lang naka-lugay. Sabi dito, dapat ay everyone sana mapakinggan nyo po itong video. Kung pwede nyo i-rewind, i-forward buong video kasi pag hindi natin, hindi nyo napanood ng buo, hindi natin na-watch, mangyayari, hindi natin matitrace yung mga dapat na i-trace. So, Ezekiel chapter 38, trace po natin. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog, sabi ni Propeta Ezekiel. Yan. Sa lupain ng Magog, yung Gog, ayon sa Genesis chapter 10, pagka-trace natin, sa kaduluduluhang bahagi po yan. Sa genealogy, si Gog ay prinsipe, ay presidente, prime minister. Sa lupain ng Magog, Russia. Yung pinaka-northern, kasi isa lang naman po yung yung pinaka-dulo-dulong bahagi ng mapa natin Russia lang naman yung pinaka-dulo-dulo. Napakadali naman po. Trace ang tatakap sa iba, kesyo kung ano daw yung
kung ano yung sinasabi nila, nanguhula sila. Nakalagay po dito, kaduluduluhang bahagi ng ng mapa. Ang dali-dali naman po i-trace. Hi, Ate Adrini. Alam ko si Kuya Dante nanonood. Kuya Dante. Prophecy po ito. Yung Ezekiel chapter 37. Pwede po kayong mag-type sa Comsec. Diba? Pwede kayong mag-add ng verse, Kuya Dante. Alam ko, ayan, Tito ko yan. Mamamayaan nyo nang Ate Adrini. Mamaya nyo na i-PM nyo na lang. Nasa tayo, Comsec. Hi, Ate Adrini, Kuya Dante. Thank you for watching. Yan, sana Kuya Dante, marami kang alam din sa tinuro ni Lolo, sa prophecy. Pwede kang mag-discuss din sa Comsec, pwede kang mag-add, pwede din po kayo magtanong. Basta, kayo na po bahala kung anong i-add nyo. Yan. Tungkol sa prophecy or mga discussion, yung Christian living, i-add nyo po. Sabi dito, anak ng tao, iharap mo iyong mukha sa dako ni Gog, sa lupay ng Magog na prinsipe sa Ros, Russia, sa Meshek, Moscow, at sa Tubal at mangula kalaban sa kanya. Turkey. Pati Turkey kasama. At iyong sabihin, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa iyo, o Gog. Gog. Prime Minister na Pangulo sa Ros, sa Russia, sa Moscow at sa Turkey. Tubal, at aking ipipihit ka sa palibot at kakawitan ko na mga pangbingwit ang iyong mga panga. At ilalabas kita at ang iyong buong kawal. Meron pa ba ito? Makamaya, salita ako ng salita, hindi Ilalabas kita at ang iyong buong kawal, mga kabayo at mga ngabayo na nasusuotan silang lahat ng buong kasakbatan, panggera, lahat ng, kasi nung araw ang simbol ng kabayo ay panggera. Yung mga ngayon sa panahon natin, mga iba na yun, iba't ibang gamit na panggera, tangke lahat, diba? Yung mga drones, mga kung ano-ano, diba? Halo-halo na. Sabi dito, kakawitan ko ng pangbingwit ang iyong mga pangadalabas kita at ang iyong buong kawal, mga kabayo at mga ngabayo na nasusuotan silang lahat ng buong kasakbatan na malaking pulutong na may longki at kalasag. Kalasag, isabihin pang diba? Yung mga pang counter at yung mga pang depensa, diba? Silang lahat ay nangagtatangan ng mga tabak, panggera, isabihin pang digma, symbolical. Sabi dito, ang Persia, Iran, ang Kus at ang Put, Libya at Ethiopia ay kasama nila silang lahat na mga may kalasag at turbante sa gera, kalasag at turbante. Ang Gomer at ang lahat niyang mga pultong, ang sambahayan ni Togarma, sabi, sa mga pinakahuling bahagi ng hilagaan. Huling bahagi ng hilagaan daw po. At lahat niyang mga pulutong, maraming bayan na kasama mo. Russia. Maraming bayan na kasama ng Russia. Maraming mga bansa at iba't ibang bayan. Isama nila sa pagsalakay sa Israel. Ang sabi dito, humanda ka, oo, humanda ka. Oo, sabi. Ikaw at ang lahat ng iyong mga pulutong na napisan ko sa iyo. Lahat ng kasama ng Russia na iba't ibang bansa, yung nabanggit kanina, Iran, Turkey, diba? Ethiopia, Libya. Marami pa yan, marami pa silang allies. Sabi, iyong pulutong na napisan ko sa iyo at maging bantay ka sa kanila. Pagkatapos ng maraming araw ay dadalawin ka sa mga huling taon, ay papasok ka sa lupain na ibinalik na mula sa paghabol ng tabak na napisan mula sa maraming bayan. Magsisibalik diba mga Hudyo doon sa Israel? Sa mga bundok ng Israel, yan po, sa mga bundok ng Israel na naging laging giba. So, hindi po tayo nanguhula dito, talagang meron tayong mga references. Hindi tayo nagsasalita ng pinulot-pulot ang Sister Irene. Hindi po ganun, talagang nasa Bible. Matindi po ang pag-aaral dito, hindi po basta-basta. Hindi po pwedeng magkamali dito kasi pa nagkamali, salot.
mamamatay yung nag-iimbento nito. Mga prophecy. Yung mga pinulot-pulot lang, delikado po. Sabi dito yan. Nilabas sa mga bayan at sila yung magsisitahang tiwasay silang lahat. So, ngayon hindi pa nga ginagera ang Israel talaga ngayon. Sabi dito, yung pinaka yung pagdating ng Russia, kailangan mo na itayo ang templo. At pag tinayo ang templo, peaceful time yan. Walang gerahan. After that, kasi magkakabati-bati silang lahat eh. After that, sasakyan sila ng sasakop sa kanila. Kunyari, o sige, mag-offerings kayo, mag-repentance kayo, magdasal kayo sa church. After nyan, papahinto ng mga sasakop at lulusogin na sila. Take note po. Sabi dito, at ikaw ay sasampa, ikaw ay darating na parang bagyo. Ikaw ay sasampa, Russia, ikaw, oo. Na darating kang parang bagyo. Ikaw ay magiging parang ulag na tatakip, sabi, sa lupain ng Israel. Ikaw at ang lahat mong mga pulutong at ang maraming tao na kasama mo. Sabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel na sabihin to bago pa mangyari para makapaghanda lahat. Hindi po ito para takutin ng mga tao, kundi para paghandaan. Mali po ang sinasabi na, ay Sister Aileen, nakakatakot yung mga sinasabi niyo, yung mga punong. Hindi po, kasi may pattern niya para makapag-repentance ang tao, makapaghanda. Hindi po, puro takot na lang. Hindi po ganun, para makapaghanda tayo lahat. Sabi dito, ikaw ay sasampa, ikaw ay darating na parang bagyo, ikaw ay magiging parang ulap na tatakip sa lupain, ikaw at ang lahat mong pulutong at ang maraming tao na kasama mo. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mangyayari. Yan, ito nga, tumilipat siya eh. Yan. Mangyayari sa araw na yaon na mga bagay ay darating sa iyong pag-iisip. Darating bigla sa pag-iisip ng Russia, sa pinuno ng Russia. Darating sa pag-iisip niya. At ikaw ay magpapanukala ng masamang panukala. Darating sa isip niya kasi ginagamit naman ng Panginoon sa role talaga na yun. Ay yung masasama. Kasi sasama ang Israel sa huling panahon. Di sila maniniwala kung sino yung tunay na Diyos talaga. Nagbayubay sa krus eh. Mangyayari, sasakupin nga sila. At ang dami nilang sinasambang rebulto, totoo po ito. Marami silang sinasambang. Galit na galit ang Panginoon dyan. May paglipol sa mga ganyan. May mga pagkamatay, disgrasya, pagkalipol. Ngayon, ang kinukuhanin ng Panginoon ang Russia, ang Magog, ang mga bansang matitigas na ulo, kasi ginamit na rin ng Panginoon yan ni Iran sa Israel noon. Kasi matigas ang ulo ng Israel, kaya gamit ang Panginoon ng mas matigas pa na ulo para suhetuhin yung mga lingkod niya. Para suhetuhin, kasi wala nang favoritism ang Panginoon. Kahit lingkod niya, sinusuheto yan. Gumagamit siya ng mas matitigas pa na ulo para lalong ma-refine. Kumbaga sa asukal, kumbaga sa ginto, mas makintab, pinapakintab sila ng Panginoon through testing obstacles or pagsubok. Sabi dito, at iyong sabihin, ako'y sasampa sa lupaing may mga nayong walang puta. Sasampa ang Russia sa nayong walang puta sa Israel. Sasampahin ko sila na nasa katahimikan habang peaceful time ng Israel. Sasampa ang Russia na nagsisitahang tiwasay silang lahat, na nagsisitahang walang puta at wala kahit mga halang o mga pintuang bayan man, upang kumuha ng samsam to take a spoil, lahat ng kayamanan ng Israel na nakatago, kukunin ng lahat ng mga bansa na yan. Sabi dito, hanggat di sila nagbabalik loob sa tunay na Diyos. Sinabi ko na kung anong dahilan bakit mangyayari ito sa kanila, ba't sila sasakupin. Hindi nila alam, karamihan sa kanila, hindi nila alam sino ang tunay na Diyos. Of course, hindi naman lahat yan malilipol, kundi yung mga sinful, yung mga sinners, at yung mga di naniniwalang si Kristo ang tunay na Diyos. Sinabi ko na po yung sagot. Sabi dito, ang sasampa sa lupain, ayan, dito na tayo.
upang kumuha ng samsam at upang kumuha ng huli, upang ibalik ang iyong kamay laban sa mga gibang dako na tinatahanan ngayon na laban sa bayan na napisan mula sa mga bansa. Bumalik yung mga tao sa Israel. Sabi dito, at na nagtatangkilik na mga hayop at mga pag-aari na nagsisitahan sa gitna ng lupa. Verse 13 ng Ezekiel chapter 38, ang Seba at Dedan, ibig sabihin ay yung Saudi Arabia. Kahit tignan nyo po sa Google or sa mapa, yung old map, yung Sheba at Dedan ay Saudi Arabia. At ang mga ngalakal sa Tarsis, ang punang lahat ng batang leon na iyaon ay magsasabi sa iyo na parito ka baga upang kumuha ng samsam. Nasabihin nila sa Russia, nandito ka ba? Kabaga upang kumuha ng samsam, upang sakupin kami. Yan, sabi. Pinisan mo baga ang iyong pulutong upang kumuha ng samsam? Sasabihin nila sa Russia. Upang magdala ng pilak at ginto, upang magdala ng mga hayop at mga pag-aari na galing sa Israel, upang kumuha ng malaking samsam. Nasakupin sila talaga, naka-prophecy hindi pwede mag-iba ito. Kaso may gagawin ng Panginoon sa Kristo kung bakit. Tutulungan niya rin naman. Kahit nasakupin sila, yung mga mamamatay lang yung malilipol, yung talagang nakatadhana na matigas na talaga yung kalooban nila, ay nila magbalik loob. Hindi nila alam kung sino yung tunay na Diyos at gumagawa din sila ng mga sobrang kasalanan. Wala na silang konsensya kasi gusto ng Panginoon may konsensya pa tayo. Pag nakita niya wala na tayong konsensya talaga sa ginagawa natin, wala tayong konsensya. May pagkalipod po dyan, may pagsumpa. Umiiksi ang buhay ng tao sa ganyan. Talagang sinasabi ko yung totoo. Matalas, opo, galing kasi sa mga propeta ang sinasabi ko dito, hindi po galing sa akin. Sabi dito, kung mga hindi ko na pinapaikot-ikot po para direkta na po, maintindihan, hindi ako gumagamit ng big words, kundi yung talagang ano lang, yung maiintindihan. Sabi dito, kaya't anak ng tao, ikaw ay manghula. Sinabi kay Ezekiel, ikaw ay magpropesiya at sabihin mo kay Gog sa Russia, pinuno ng Russia, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa araw na ang aking bayang Israel ay tatahang tiwasay, hindi mo baga malalaman. Pag peaceful time ng Israel, saka nasakop ang Russia. Ano yan? Napakadelikado. At ikaw ay darating na mula sa iyong dako, mula sa kahuli-hulihang bahagi ng hilagaan, ikaw Russia. Kahuli-hulihang bahagi ng hilagaan Russia talaga. Pinakadulo yan. Kasi peaceful time pag ginagawa ang Israel. Peaceful time yan. Pag ginagawa yung, third temple construction or rebuilding of the third temple, peaceful time na sa kasasampang ang Russia at the end of the 70 weeks sa Daniel chapter 9 verse 20 and so on hanggang matapos ang chapter 9. Sabi dito, at ang maraming taong nakasama mo, silang lahat na nakakasakay sa mga kabayo, panggera din. Hindi ko yung internet yata nawawala sabi dito. Yan, ganito lang po ang ayos ko pag nagmumotor ako. Napakasimple ko, ayoko nang masyadong nagmumotor ka para sporty type kasi ako, ayoko nang masyadong nag-ayos lang po ako talaga pag may mga advertisement, mga product endorsement. Pero pag ako sa bahay, ordinary lang po ako. Hindi ako talaga mahilig sa bongga-bongga na ayos. Pag kailangan lang. Sabi dito, ba't napunta ako si Lid? Parang may may dali. At ang maraming tao nakasama mo, silang lahat na nakasakay sa mga kabayo, malaking pulutong at makapangyarihang hukbo na kasama ng Russia na mga bansa. At ikaw ay sasampalaban sa aking bayang Israel na parang ulap sa langit na tatakip. Sabi, napakadami nila ng allies ng Russia. Sa lupain, mangyayari sa mga huling araw na dadalhin kita. Sabi ng Panginoon, dadalhin kita Russia.
pinuno ng Russia. Laban sa aking lupain. Laban ang Russia sa lupain ng Israel. Sabi po sa Ezekiel chapter 38 verse 16. Gusto ng Panginoon mangyari yun dahil matigas ang ulo ng Israel. Hindi po lahat hindi ko po nila lahat yan pag nasalita ako, hindi lahat. Sabi dito, natadalhin kita laban sa aking lupain sa Israel upang makilala ako ng mga bansa. Upang makilala ng lahat ng bansa ang Panginoong Hesukristo ang darating kasi diba? Sa Zechariah chapter 14 verse 9, pag nirewind niyo po itong video na andun, isa lang ang Diyos na darating. Yung manunubos nga. The-trace na, ayan nakalagay naman po sa Pahayag, chapter 22, verse 20 to 21, na Panginoong Hesukristo lang ang darating, hindi ibang Diyos. Sabi dito, upang makilala daw siya ng mga bansa, na ang Panginoong Diyos, na Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, hindi na siya ay Diyos, hindi siya tao lang. Kasi ang tigas na ulo ng mga tao kilalanin natin na, ikalat natin na Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. At mag-repent tayo. Ayun ang susi dito sa mga mangyayaring ito Ayun lang po susi talaga. Balik loob tayo sa Panginoon Hesukristo, gumawa tayo ng tama, pilit natin gumawa ng tama, di ba? Kasi minsan may mga ginagawa din ng dahilan ng tao na kala natin mali. Yung pala tama, alignment yun, tama yun. Kailangan may matuto, di ba? Kailangan maayos, di ba? Kaya itong mga mangyayaring ito, para matuto ang Israel na magbalik loob sa tunay na Diyos na sa Panginoong Hesukristo. Dahil matigas na ang ulo nila Sabi dito, gumagamit na ang Panginoon, gagamit muli ang Panginoon ng matitigas na ulo na bansa para pukpukin ng Israel. Ganun ang ginawa ng Panginoon noon sa Israel. Gumamit siya ng Iran sa Israel para pukpukin ang Israel pati yan at Iraq. Pukpukin sila na pinuhin talaga. Babylonia, Iraq, para matuto sila magbalik loob. At saka yung pinipino sila ng Panginoon. Gusto ng Panginoon magsisi sila. Kumbaga sa ginto, nire-refine nga para makintab na makintab at maging karapat-dapat sa harapan ng nawawala yung yung live. Teka, sabi, dadalhin kita laban sa aking lupain upang makilala ako ng mga bansa pagka ako'y aaring banal sa iyo, O Gog, Russia, Gog, sa harap ng kanilang mga mata. Magpapakita ang Panginoon. Di ba sabi niya nga sa Apocalypse or Pahayag chapter 1 verse 7 to 8, na darating siya Kaya niya babasahin ko ulit Bubuksan natin sa Apocalypse. Madali lang naman buksan niyo. Kaya dapat di tayo tinatamad magbasa ng Bible. Sabi dito, Revelation po, Apocalypse sa Tagalog, Pahayag, sa ang Biblia ay pahayag ang nilang version nila, ang sabi nila sa Apocalypse. Kasi Apocalypse end meaning na Apocalypse pa end na. Sabi dito, I am the Alpha and the Omega. Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Yung kasama natin nung unang henerasyon at hanggang sa huling henerasyon ay ang Panginoon Diyos na ngayon ay nabubuhay, namatay at sa darating na makapangyarihan sa lahat. Yung darating daw makapangyarihan sa lahat. Sabi dito, at ang lahat ng mga angkas sa lupa ay 7 muna tayo Narito siya pumaparitong nasa mga alapaap. Diba? Match po sa cross-reference natin sa binasa natin kanina kung pakinig po natin. Sabi, narito siya pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Nakita ang Panginoon sa Kristo ng bawat mata. Diba? Binasa din po natin sa ibang aklat kanina sa Lumang Tipan. Iba rin po ang nagsabi. So talagang match. Ganyan po ang pag-trace. Sinabi niya. Isa lang sinabi nila. So trace mo. Totoo. Hindi po tayo nanguhula dito. Walang paghuhula-hula. Sabi. At ang nagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitagoy
Dahil sa kanya, lahat ng angkan sa lupa, lahat ng bansa sa lupa ay magsisiiyak dahil sa Panginoon Kristo pag nakita nila. Gayon din siya nawa. Sabi dito, inulos yung nagsiulos sa kanya, iiyak din. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. O, Apocalypse chapter 1 verse 7 to 8 yun. Ngayon naman, Apocalypse chapter, hindi, 7 to 8 yun. Tuloy natin, sige, sa 7 to 8 yun, 17 to 18 naman, pareho din. Sabi dito, Revelation chapter 1 verse 17 to 18, at nang siya'y aking makita, ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Pinatong daw ng Diyos ang kanang kamay kay Juan, na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Ako yung una at huli, yung Alpha at Omega, kasama ng unang angkan hanggang sa huling angkan sa lupa. First generation sa mundo hanggang sa kahuli-huling generation, siya ang kasama natin. Siya ang kasama natin ng Panginoong Hesukristo lamang. Sabi dito, ako yung una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay. At ang nabubuhay ngayon, at ako'y namatay. Sabi, namatay sa katawang lupa lang, hindi sa spiritual body. Kasi kung namatay yung spiritual body, paano bubuhayin yung katawang lupa? Sinong bubuhay? O, di ba? Sabi niya, binuhay niya yung sarili niya. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi na kamatayan sa Hades. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Sabi. So, walang paghuhula dito. Baka mamaya salita ako ng salita, wala naman pala naririnig. Naririnig niyo po ba ako? I-comment niyo kung hindi niyo ako naririnig. So, Panginoong Jesucristo lang talaga darating, even sa aklat ni Propeta Sicarias sa Lumang Tipan, Sicarias chapter 49. Isa lang ang Diyos na darating at isa lang ang pangalan niya sa araw na yun. Walang ibang Diyos na darating, wala tayong ibang Diyos na makita. Kaya, huwag mag-invent ng ibang Sa buong Biblia, walang sinabing dalawang Diyos ang darating, isa lang. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 38, Panginoong o 37, Panginoong Jesucristo lang ang darating na Diyos. Ganon din sabi sa Matthew chapter 28 verse 20. Sabi, and lo, sabi, I will be with you till the end of the world. O, sabi, mamaya, babasahin ko muna sa inyo yung Apocalypse chapter 22. Sabi dito, verse 20, ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa pumarito ka, Panginoong Jesus. Sabi, ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapa sa mga banal. Siya nawa, sabi. Revelation kahuli-hulihang aklat po ito, kahuli-hulihang aklat sa Biblia, Revelation chapter 22 verse 20 to 21. Sige, inom muna ako ng turmeric, ginawa niya, turmeric na may milk. So, ano nga ba yun? Matthew chapter 28 verse 20. Hindi ako ginugulo ng Diablo, hindi ko nakakalimutan yung mga talata na nasa utak ko. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo talaga. In Jesus' name. Sabi dito, Matthew chapter 28 verse 20. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Diba, akma-akma yung sinasabi ko na lahat sila sinabi. May pare-pareho ng sinabi. Sabi dito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Always, wala pong S, kasi King James Version, unang English po ito, always, even unto the end of the world. Amen. Nakalagay sa King James Version. So, Matthew chapter 28 verse 22, sinabi ng Panginoon sa Kristo na kasama natin siya hanggang end of the world. So, diba? Ano pa ba gusto niyo itanong sa akin tungkol sa end time prophecy?
Diba? Tsaka meron pa, Obadiah, sa Obadiah, yan, na ipagkakanulo ng Jordan ang Israel. Kasama yan. Kasama po lahat yan. O tuloy natin yung Russia kanina, na Russia ba talaga yung darating? Nasasakop sa Israel at kasama yung mga iba't ibang bansa. Diba? Ang dali-dali, kumbaga, ayan po yung pagtitrace. Nakikita natin sa mga talata na iba't ibang propeta at apostol ang nagsabi. Kaya hindi natin pwede sabing hula-hula lang. Napapahiya yung ano, kasi may mga talata na pare-pareho sila ng sinasabi. Kumbaga sa debate sa Bible, diba? Hindi pwede nilang ipilit yan kasi lahat sinabi. Sabi dito, sa Revelation chapter 20 sabi, kung Russia ba talaga yung darating. At kung maganap na ang 1,000 taon at si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa sa Gog at sa Magog, Russia. Nandun po yung sagot sa Ezekiel chapter 38 na yung Gog at Magog ay pinuno sa Ros, R-O-S, Russia. Ay, hindi tayo pwede magkamali kasi hindi pwedeng sabihin na ano talaga. Pag pinilit nila yan, maraming talata ako ayan, naandyan na yan, naka sa puso na nandito na yan. Ang sabi dito, at lalabas upang dumaya sa mga bansa, ayan o, sabi, at lalabas upang dumaya daw, lalabas daw yung pinuno na yun, upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Ba't 4? Diba parang 4 na sulok, parang parang yung box, parang pa ganyan. Hindi, ano lang, symbolical lang yan. Sabi dito, sa Gog at sa Magog upang tipunin sila sa pagbabaka, Russia, na ang bilang nila gaya ng buhangin sa dagat, napakarami nila. Di ba sabi ko nga sa Ezekiel chapter 38 kayo nakasama ang Iran, nakalagay po doon yung Tubal, Turkey, yung Iran, Turkey, kasama ang Ethiopia, Libya, marami pa silang allies, di ba? Saudi Arabia kasama, nakalagay Sheba at Dedan, yung old name ng Saudi Arabia. Sabi dito, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa. O baste sa pero kasi nakasulat pero mangyayari. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kukubkob. At kinubkob ang kampamento ng mga banal. Kukubkobin yung kampamento ng mga banal. Ang Israel. At ang bayang iniibig, yung masakupin ng simbahan, ay yung templo sa Israel. At yung bayang iniibig, Israel, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila nasupok ang sasakop sa Israel. So take note, yung mga sasakop sa Israel, ayun mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng apoy sa langit at masusupok kayo. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinuli sa dagat-dagatang apoy at asupre, yung mga dumaya sa mga tao sa huling panahon sa 666 sa Apocalypse chapter 13, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. Iba pa yung hayop at bulaang propeta. Yung hayop, evil, yan. Demons, at yung bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi at magpakailan-kailanman sa impyerno, walang tulugan. Araw at gabi mahihirapan sila. Sorry na lang talaga sila. Pag di sila nagbalik loob sa Panginoon, ganyan na mangyayari sa kanila. Diba? Ano pa bang tanong nyo? Sa mga manonood, magtanong lang po kayo, mga manonood ngayon or mamaya, tanong lang po kayo. Tapos, ayan, mag-comment na lang po kayo. Makikita ko yan yung mga nanood kanina or mamaya, pwede po kayo mag-comment. Yan,
Yes, Brother Francisco Oropiano. Good afternoon, idol host watching from South Korea. Hi, good afternoon po. Hapon na po. Ayan, magandang hapon. Nagmerenda na po ba kayo? Mga lodi dyan. Mga brother and sisters. Ayan. Shout out kay Francisco Oropiano. Pwede nyo po siyang i-add yan. Open ako sa ganyan. Hindi ko kailangang magparapol para i-add nyo ang mga aking mga ang aking mga friendly friends yan or followers. Yung followers ko, followers din nila. Yan, ganun tayo lowly lang tayo, hindi tayo hindi tayo ay profile. Mga lang tayo, yan. Sabi dito, good afternoon idol host watching ko. Yan, good afternoon sa mga shoutout sa mga nanonood. At Adriana sa inyo niya kay Mama, Francisco European at yung kanina pa, yung mga nanood kanina. Yan, pabangkatanungan niyo sa huling panahon. Iba sabi sa Matthew chapter 24 verse 36. Matthew chapter 24. Sabi dito verse 36. Ang sabi dito, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam ng pagdating ng Panginoon. Pero sinulat naman, di ba kanina, kung may tracing time na nangyari. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang ang nakakaalam ng pagdating ng Panginoon. Ayan. Kundi ama lamang. Pero, Matthew chapter 24 verse 36, pero yung verse 37 anong sabi? At kung paano ang mga araw ni Noah, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sabi. Sapagkat gaya ng mga araw, yan, bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapang-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong. Sabi, ang langit at ang lupa ay ililipas at tatapwat ang aking mga salita hindi lilipas, sabi ng Panginoon, even lalo yung mga prophecy, lahat yan kasama, pati commandments. Matthew 24. At kung paano ang mga araw, ito. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Oh. Sabi, ba't yung pagdating ng Panginoon ay siya, yung ama lamang ang nakakaalam? Ba't yung anak ang darating? Sabi, sa Matthew chapter 24 verse 36 ang sabi, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam sa pagdating ng Panginoon yan. Kahit ang mga anghel sa langit, hindi nila alam ang pagdating ng Panginoon Jesucristo. Kahit ang anak, hindi niya daw alam. Yung ama lamang. Ang tanong, bakit yung anak ang darating? Diba? Di ba sabi nga natin, yung ama ay siyang anak din. Inamin ng Panginoon Jesucristo sa John chapter 10 verse 30 na siya yung ama at anak. Anong ginawa ng mga Hudyo? Sa halip ay pinagbabato pa siya. Kaya nagtago ang Panginoon Jesucristo. Pinagbabato pa ang Panginoon Jesucristo. Imbis na maniwala siya na siya yung ama at anak. Nag-confess ang Panginoon Jesucristo. Sinabi sa kanila. Pero pinagbabato pa nila. At tinago din naman yung mga ganyang katuruan ng verse nung araw. Kasi papatayin sila pag tinuro nila na ang Panginoon Jesucristo na kala nila na tao lamang ay hindi Diyos, papatayin sila. Kaya tinago nila yung katuruan na yan na ang Panginoong Jesucristo ay siyang ama. Tinago yung katuruan na yan sa lahat ng simbahan, kundi papatayin sila. Basahin niyo po sa mga history, talagang ganun nangyayari, even sa Bible. Nakita niyo naman na pinapatay sila o kung ano nung ginagawa sa mga hinirang ng Diyos, propeta at mga apostol. Kung ano-ano yung ginagawa sa kanila, pinapatay sila, may pinagutan ng ulo, kung ano-ano. Dahil nga, sa pagpapatotoo na ang Panginoong Jesucristo ang siyang ama. Diba sabi sa Ten Commandments, sa First Commandment ni Moses,
na isa lang, here, dinggin mo, o Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Diyos. Tapos sa Isaiah chapter 43 verse 10 to 13, Isaiah chapter 43 verse 10 to 13, sabi dito, o sabi natin 10 to 15 na. Kaya sabi dito, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Sa aklat ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 43, nakita nyo kapal nito, lumanti pa nyo. Pag di nyo binasa yan, tapos puro New Testament ang binasa nyo, para kayo nagturo ng telenovela na kung katapusan lang ang tinuro without tracing the Old Testament. Sabi dito, nasa Old Testament yung root, yung mga root cause, yung mga history, nandyan. Sabi dito, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. Akin, hindi kami. At inyong matalastas na ako nga. I am He. Yung sinabi tinanong ni Moses, sa Panginoon ni Moses, tinanong ni Moses, anong pangalan nyo na sasabihin ko sa mga tao? Anong pangalan nyo, Panginoon? Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, ang pangalan ko ay I am He, capital letter, Exodus chapter 20. Exodus chapter 34. Ay, 34:14, jealous God yun eh. Nasa Exodus chapter 3, verse 3 to 4, basahin nyo, at 13, verse 13 to 14. Exodus chapter 3, verse 13 to 14. Sabi dyan, take note mo para malaman nyo na totoo yung sinasabi ko, na ayun ang sinabi. Sabi dyan, ng Panginoon ni Moses, ng Ten Commandments, sa Ten Commandments na Diyos ni Moses. Ang pangalan ko na sabihin mo sa mga tao, ako yung ako nga, I am He, capital letter nakalagay. Sabi dito ng Diyos ni Isaias, Propeta Isaias, sabi dito, inyong matatalastas na ako nga, I am He. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin. Wala daw ibang Diyos na nauna sa Kanya, una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Isaiah chapter 43 verse 10. Wala daw magkakaroon na Diyos na ibang Diyos pagkatapos niya. Sabi ng Panginoon, ako sa makatuwid bagay ako ang Panginoon. Ako sa makatuwid bagay ako ang Panginoon. Singular ako. Yan. At liban sa akin ay walang tagapagligtas. Oh, sino nagsasalita ngayon? Sabi tagapagligtas. Liban daw sa kanya, walang ibang tagapagligtas, walang ibang savior. Redeemer, wala daw iba. So, ang Diyos ni Propeta Isaias ay yung savior. Oh, na kumakausap sa mga propeta, yung savior, ang Diyos nila, nag-iisang Diyos nila. Sabi dito inyong matatalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Isaiah chapter 43 verse 10. Buhay na ang Panginoon sa Kristo noon, kinakausap ang mga propeta. Isaiah po ito, Old Testament. O ba't sinasabi niyo pinanganak sa bagong tipan? Formality na lang yun. Kailangan niya magpanggap na tao lang para ipako sa krus. Kailangan niyang uminom kasama yung mga alagad para pagkamalang tao lang. Sige, mag-inuman tayo para pagkamalang tayo. Kamalang tayong tao lang. At ipako off sa krus. Ganun yung mga scripted na Ginom din yung mga alagad para hindi maniwala yung mga tao sa pinagsasabi nila na pinagsasabi ng mga apostol na si Jesus nga ay Diyos. Umiinom din sila nun. Diba? Scripted dyan, may mga purpose yan. Kunyari, nagiinom ang Panginoon sa Kristo, nagiinom din yung mga alagad para talagang ipako sa krus. Dahil kung hindi nila gagawin yun, hindi pa pako sa krus ang Panginoon. Tuturing na natin Diyos, Diyos kaagad. Walang pag-redeem, walang dugong tutulo sa krus. Dapat talaga may dugong tumulo sa krus at tubig kapag inulos ang Panginoon. Sabi dito, sa verse, Isaiah chapter 43 verse 11,
Ako sa makatuwid bagay ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas, Redeemer. Siya nagsasalita, ang Panginoon sa Kristo. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. O inulit pa, at ako'y nagpakilala. At walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo ang aking mga saksi. Walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kundi yung tagapagligtas lamang, sabi sa talatang ito, Isaiah chapter 43 verse 10 to 15. Isaiah chapter 43 verse 10 to 15. Sabi dito, yan. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos, singular ako. Oo, sabi, oo, mula nang magkaroon ng araw, oo, mula nang magkaroon ng araw, ay ako nga, I am He. Mula magkaroon ng araw, first day sa mundo, first day of creation, di ba? Unang araw yun. Di ba? Unang araw po yun, yung first day of creation. O, sagot po natin sa concept. Yung first day of creation, unang araw ng mundo. Sabi dito ng Panginoong Jesucristo sa Isaiah chapter 43 verse 13, oo, mula na magkaroon ng araw ay ako nga, I am He. At walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Walang ibang Savior at Redeemer, siya lang. Sabi tagapagligtas, ako'y gagawa at sinong pipigil. Mula daw yung first day ng creation, siya na yun. Ang Panginoong Jesucristo yung tagapagligtas na nagsasalita mula first day of creation. Siya na daw yun. Ayan o. Isaiah chapter 43 verse 10 to 13. Tapos 14 verse 14. Ganitong sabi ng Panginoon na inyong manunubos. Huli-huli, di ba? Ganito ang sabi ng Panginoon na inyong manunubos, Redeemer. Si Jesucristo nagsasalita dito sa Lumang Tipan. Na banal ng Israel, dahil sa inyo ay nagsubo ako sa Babylonia at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy. Iraq, Babylonia. Sa makatuwid bagay ang mga Kaldeo sa mga sasakyan dagat ng kanyang tagalakan. Ako ang Panginoon na inyong banal, ang may lalang ng Israel na inyong hari. Yung gumawa, yung sabi, yung Panginoon daw ng Israel na banal, ang may lalang ng Israel, ang gumawa sa Israel, yung nag-create sa Israel na kanilang hari, king. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa ng daan sa dagat. Gumagawa ng daan sa dagat. Yung kay Moses, diba, may daan, nahati sa gitna ng dagat. Tracing po ito, verse 43, verse Isaiah chapter 43, verse 10 to 16. Ito, ganito pa ang pagtitrace. Yung manunubos ang nagsasalita dito, sabi, sa verse 16, ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa ng daan sa dagat. Yung panahon ni Moses, yung nahati yung dagat, yung manunubos ang humati nun. Gumagawa ng daan sa dagat. Nang landas sa mga malawak na tubig. Diba? Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan. Sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon, sila'y nangamamatay na parang timsing. Ayun, narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon, yao'y lalabas, hindi ba ganin nyo malalaman yun? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Hindi ba? Ganyan po ang pagtitrace. Sino yung Diyos ng mga propeta, Diyos ng Moses. O sinabi dyan, di ba? So, itong video po nito, prophecy at pagtitrace kung sino yung Diyos. Mamaya po, sa Christian living naman po tayo. Christian living, yung daily, yung daily na advice natin. Kasi kailangan po natin yun, hindi puro prophecy lang. So, in Jesus' name, sana naunawaan po natin lahat. Yun na nga ako. Nagkandabulubo yun nga. Yeah.
Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sana naunawaan natin lahat ang mga propesiyang ito at yung mga pagtitrace kung sino yung Diyos na kasama nila Moses, nagawa ng langit at lupa, nag-create sa Israel, kung sino yung manunubos, nagkasalita nun. Kasama po lahat dyan. Salamat po sa Panginoong Jesucristo sa pagkaalam namin ng mga bagay na ito, ng propesiya at ng doktrina mo, Panginoon Jesucristo. Nagpapasalamat kami sa inyo na patuloy mong dinidinig ang aming mga panalangin, ang aming mga hinaing. Kami ay inyong lingkod, Panginoon Jesucristo, nawa patuloy mo kaming pagpalain at patuloy mo igawad sa amin ang mabubuting mga bagay, provision at pagkaalam, yung wisdom ng mga propesiya at mga bagay sa Biblia na hindi pa natin alam, di ba? Nawa, gabayan kayo ng Panginoon na bigyan kayo ng lahat ng manunod ito ng pagkaalam din sa Biblia ng mga bagay na hindi pa nalaman. Kaya nga tayo, open tayo na ipaalam sa kanila, ituro ito sa mga busy people na hindi nakakabasa. Ito na po yung video na yun. Shinortcut ko na po yung mga bagay na mahirap maunawaan, binasa ko na po. Pati sa mga previous video natin, nandiyan lang po sa timeline ko, sa reels ko, nandiyan po. Salungkatin nyo lang, pindutin nyo reels. Andun yung mga video. Doon na po yung mga video na yun. Talagang may tracing na pare-pareho sila sinabi nila, ganun, pareho. Hindi tayo pwedeng nanguhula sa prophecy. Sabi sa Apocalypse chapter 1 verse 3, napalad yung mga nagbabasa at tumutupad, mga nagtuturo ng propesiya, at yung mga nakikinig, mapapalad daw po. Kaya salamat sa mga nakinig. Ito po si Sister Irene. Pagpalain nawa kayo, nawa maunawaan nyo, bigyan kayo ng Panginoon ng Holy Spirit niya upang malaman ang mga bagay na to. Holy Spirit of discerning, Holy Spirit ng wisdom, pagkaunawa, lahat ng klaseng banal na, regalo na galing sa banal na Espiritu ng Panginoon sa Kristo ay ibigay nawa sa inyo ng Panginoon at sa buong pamilya nyo. In Jesus' name, Amen. This is Sister Irene. Bye-bye. God bless you all.